Hindi po tayo pagpapalain ng Diyos sapagkat pinagpala na po tayo. We are already blessed. Okay? We are already blessed. We are already secured once and for all, not because of our own good doing, but according to what He has done on the cross 2,000 years ago. Let us always go back to the cross. Let us always give all the credit to Jesus. Jesus alone, Jesus alone. Hallelujah. Good morning. Sa umaga pong ito, akin pong tatalakayin ng medyo mabigat po ito tuwing nakikita ko. Sapagkat itong mga taong ito sa kasalukuyang panahon, tayo po ay nandito po tayo ngayon sa church age. Ito po mga taong male-left behind o mga maiiwan. Sa ngayon ay nag-e-enjoy pa eh. Pero pag naiwan na po sila, nakakadurog po ng puso yung kanilang daranasin. Sapagkat doon unang-una magkakaroon ng big shift. No? S-H-I-F-T. Shift. No? Magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga buhay nila. Okay, I will set you an example. Halimbawa, mayaman sila sa present age na ito. Sikat sila, dakila sila. Sabihin mo mga celebrities sila, okay? Pagdating ng panahon na yun, hindi na po uubra yan. Dahil meron lang pong isang tao na gusto niya, siya lang ang kikilalanin. That's the Antichrist. That's all true. Totoo po lahat yan. Kasi paglabas po ng Antikristo, babaguhin niya ang sukatan ng mga tao sa lahat ng bagay. At hindi lang po yun, panghihimasukan niya ang bawat desisyon. Ano po ang ultimate na katibayan dyan? Magre-require siya na magtatak. Tatakan silang lahat sa aking pangalan. That He will require for the whole world to follow. Ngayon, paano yung mga hindi susunod? Malaking dagok for them dahil papupugutan niya ito ng ulo. Okay? At alam niyo, ang payo ko lang po, no? Natutuwa ako dun sa nagko-comment dito. Ang sabi niya, Pastor, gumawa po tayo ng mga guidelines o mga rules to follow pag naiwan, no? Parang mga gagawin. Maganda po yun. Pero alam po ninyo, ang pinakagagawin lang po nila pag naiwan po sila, I suggest, humanap po sila ng Bible o kaya pumunta po sila sa mga cellphones nila, no? Tsaka marami kayo makikita mga cellphones during that time kasi mali-left behind po eh. Hindi naman namin dadali ng mga yan. So hanapin nyo doon, pumunta kayo sa YouTube, i-type nyo Daily Good Vibes. Itong channel na ito, lalabas po doon ang mga dapat nyong gawin. No? Siguro i-type na rin yung ibang channel, di ba? Ayun, tapos para bigyan kayo ng guidelines kung ano yung gagawin. Pero itong Daily Good Vibes ko talagang dito kasi inano ko talaga dito yung unang-unang hahanapin nyo, banal na kasulatan, Bible. Hanapin nyo ang mga Bibles at ang Bible pong yan ang magiging giya o gabay ninyo o guide, no? Tungo kung ano yung mangyayari. Kung actually, hindi lang po mangyayari, kung ano na yung nangyayari sa inyo since you were left behind during that time. And there is one powerful man who will come out of the way. At ito pong taong ito ay magiging tanyag, popular, magiging pinakasikat. Pero kung may payo man ako sa inyo, ito lang pong sasabihin ko po sa inyo, if ever narinig nyo po ito, halimbawa hindi pa naman dinidelete, kasi may malaki po ang possibility that the Antichrist or that man of sin will anong tawag dito? Will ask YouTube. Hindi lang po ask, i-demand niya kay YouTube, tanggalin lahat ng mga Christian videos. Palagay ko, lahat ng mga patutuo tungkol kay Kristo tulad po nito ay ipare-remove niya. Pero hindi pa rin po natin alam ang ultimate ideal dyan, no? Pero palagay ko, oo, kasi makikita ng mga tao ito eh. Maraming makakakilala sa Lord. Amen. Pero iniisip ko rin naman, kasi hindi ba may mga makakakilala kay Lord during the tribulation? Baka hindi rin niya ito patilit. At saka yung mga Bible, di niya papakumpis ka rin. Kasi maraming makakakilala kay Lord during the tribulation. Yung bagay niyan, hindi na po natin sakop at unawain natin. No? Hindi na po. Dahil hindi natin alam, dahil hindi naman natin aabutan yan. We will be raptured. Yung mga mali-left behind, yun talagang ganun pa man, kahit ano pa man, kaya naiwan yung mga Bibles na yan, o kung pinaalis man yan, isang bagay lang pong nakakatakot na katotohanan, naiwan na kayo, nandyan na kayo.
Kaya kung may mga Bibles man at saka nandito pa yung mga ganitong mga channels like Daily Good Vibes sa YouTube, gamitin yung opportunity para kayo ay matuto, para kayo ay alam niyo yung gagawin nyo. First, maghanap kayo talaga, number 1, kopya ng Biblia. At puntahan nyo ang Thessalonians, basahin nyo yung buong chapter, tapos Corinthians, no? Especially chapter 15, kung di ako nagkakamali, nandun yung mga verses tungkol sa rapture. Pero ito po sasabihin ko po sa inyo, kung napanood nyo ito at na-left behind na kayo, na-rapture na po kami at kayo naiwan dyan, isa lang po ang payo ko po sa inyo, huwag kayong magpapatatak. Because that man, hindi ko lang po alam kung nakalabas na po siya ngayon habang pinapanood nyo to, pero kung naiwan kayo ngayon at napapanood nyo to during that time na naiwan na kayo, huwag kayong magpapatatak sa utos niya. Okay? Ipapugot na lang ninyo ang inyong mga ulo, buti pa, kumpara magpatatak kayo. Makinig po kayong mabuti. Kasi pa nagpatatak po kayo, forever you will be damned in hell. Wala nang atrasan yon. Wala nang atrasan yon. At, kasi ang banal na espiritu, kapag ka naboborn again ng isang tao, tumatanggap kay Jesus, sineselyuhan ng banal na espiritu. Wherein, kapag ka naman, you choose to follow the lawless one, the man of lawlessness, and the Antichrist, kung gusto mo siyang i-follow, tatatakan ka din ng tatak ng halimaw. Ang bilang 666. Hindi nga lang po alam yung proper way of how they will put that sa system ninyo o sa body ninyo, pero isang bagay lang po ang totoo, i-require niya lahat matatakan. Ngayon, pag narinig na po ninyo yun, tumakbo na po kayo doon sa mga pwede yung taguan. Okay? Kasi yung mga Hudyo, yung mga Jews, may tataguan na sila itong lugar ng Petra. Napuntahan po yan ng aking tiyahin nung siya po ay nagbakasyon ng ilang panahon dito sa Jerusalem, no, sa Israel. At nakita po nila yan. Ang sabi nga niya sa akin, alam mo, makakapagtago nga doon ng mga Hudyo. Kanya kasi, para makapunta ka doon sa loob ng Petra, ang papasok lang doon, parang kasing laki lang ng tricycle. No? Pero pasikot-sikot siya, marami kang pwedeng taguan, hindi ka makikita, hindi papasok yung mga tangke ng mga baluarte ng Antikristo, hindi po papasok doon talaga. Talagang parang i-prepare na po ng Panginoon yun for them. Pero kayong mga hentil, kasi ganito po yan, ito po ang tanong dyan, kasi ang tatakan mangyayari pa after 3.5 years. Paano raw kapag bago dumating yung 3.5 years na yun, namatay po kayo? Sad to say po, wala nang kaligtasan noon. Tutaasan ko sasabihin, ako totoo lang po ako, walang kaligtasan noon. Kasi ang tanging basihan lang ng kaligtasan that time ay ang mapugutan ka ng ulo tungkol kay Kristo, patotoo tungkol kay Jesus. Am I being harsh by telling you the truth? Of course not. Ito po ay dahilan, o should I say, pag narinig niyo po ang video ito o napanood niyo po ito, hindi ba it's about time na ngayon church age pa lang tumanggap na kayo kay Kristo? Ngayong church age pa lang, bakit pa hihintayin na mga left behind kayo? Pagkadami-dami pa lang mga decisions ang dapat nyong gawin na kung saan pwede pa kayo mapugutan. O masyadong mabigat. Alam niyo, sabi ng Bible, walang kasing bigat na panahon ang tribulasyon. Walang kasing bigat, hindi pa nangyari noon at hindi na mauulit pa kahit kailan. Ganyan i-describe ng Biblia ang tribulation at ang Great Tribulation. This is not a joke. I'm serious. As the Bible itself is serious. Marami na ngayon pinagtatawanan, pinagwawalang bahala mga mensaheng gaya nito. Okay, fine. It's all fine. It's your right. Pero pag nandun na kayo sa impyerno, kakawag-kawag na kayo sa gihina. That's it. That's it. Sana pala tinanggap po si Jesus. Late na po. Wala na. You will be damned forever and ever together with Satan, the Antichrist, and the false prophet. We'll all be together there, together with all the unbelievers since the beginning of time. Hiwalay sa Diyos, hiwalay sa katwiran ng Diyos, at higit sa lahat, pinahihirapan araw at gabi. Walang katapusan. Literal na apoy. Literal na apoy na hindi na mamatay. Parang fairy tale, bahala po kayo. As long as we're concerned,
It's the ultimate truth. God bless.